Kamusta at welcome sa ating video. Ang anime natin ngayon ay ang Handyman Saito in Another World. Kaya kung fan kayo ng anime na isekai ay magstay lang kayo at mag-enjoy sa panunood. Well, simulan na natin. Ara. Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na binubuksan ang isang pinto kasama ang isang magician, fairy at warrior. Ang lalaking nagbubukas ng pinto ay si Saito na isang handyman mula sa ibang mundo. Nagdududa ang babaeng warrior sa kakayahan ni Saito pero sinabihan ito ng fairy na magtiwala. Ilang saglit pa ay nabuksan na ni Saito ang pinto kaya bumilib sa kanya ang tatlo. Kaso pagbukas nila nito ay bumumad sa kanila ang isa pang pinto na sa pagkakataong iyon ay nababalot na ng magic. Dahil doon ay tinulungan na siya ng kasama niya na matandang magician na buksan ito. Sa loob ay may isang treasure box na binuksan din ni Saito at nagpaalala sa kanya ng isang pangyayari sa dati niyang mundo. Doon ay binubuksan niya rin ang isang pinto para sa isang ginang pero nang singilin na niya ito ng bayad ay bigla itong nagalit dahil masyadong mahal daw ang singil ni Saito. Grabe, wag niyong tutularan ang babae nito, napakakuripot. Ang sarap hambalusin ng talong. Huwag kayo iiyak. Pagbalik sa kasalukuyan ay nabuksan na ni Saito ang treasure box kaso bigla ito naging halimaw. Agad namang umaksyon ang babaeng warrior at tinapos ito. Matapos nang nangyari ay napansin ni Saito na maluwag ang helmet ng warrior kaya pinahubad niya ito para ayusin. Ang warrior na babae ay si Raelza at nahihiya nitong tinanggal ang kanyang helmet marahil dahil sa kanyang pilat sa mukha. Ganun pa man ay naayos ni Saito ang helmet. Maya-maya habang nagpapahinga sa daan ay pinag-usapan nila ang magician na si Morlock habang ito ay nasa malayo na parang ewan. Ayon kay Raelza, si Morlock ay isang high-level magician at walang-wala ang kanilang mga level kumpara dito. Kaya lang kahit mataas ang level ay madalas nitong hindi maalala ang kanyang mga magic incantation kaya nagiging pabigat ito sa party imbes na makatulong. Mayroon ng pangyayari na gumamit ito ng teleportation at aksidenteng lumitaw sa loob ng isang golem. Minsan nakakalimutan rin ito kung sino ang mga kasama niya sa party pero ang pinakamalala ay nang makalimutan nito na siya ay buhay pa at sumali sa hukbo ng mga undead monster. Pero kahit ganon ay meron isang pangyayari na magpapatunay na maaasahan pa rin si Morlock. Ito ay nang mamatay ang dalawa sa dungeon at si Morlock na lamang ang natira. Kahit wala na itong magic ay pinilit pa rin itong dalhin sila sa simbahan para muling mabuhay. Humantong pa ito sa pagbebenta ng lahat para lang may maibayad sa simbahan. Matapos noon ay nagpatuloy na sila sa paglalakad pero biglang sumakit ang likod ni Morlock. Nilunasan ito ni Lefan pa ng fairy. Leave pain and improve circulation. Pero pagkatapos noon ay bigla itong nanghingi ng bayad. Napansin ni Saito na nahihirapan itong dalhin ang lagayan ito ng pera kaya ginawa niya ito ng bagong lagayan. Nagustuhan ni Luffy ang maliit na bag tapos nagtanong kay Saito kung magkano ang kanyang babayaran. Tumangging magpabayad si Saito pero hindi pumayag si Luffy. Dahil doon ay sinabi na lang niya dito na gamutin si Morlock bilang bayad. It's working even better this time. Pagkatapos noon habang nagsusukat ay tinanong ni Saito kung saan nagmula ang panukat sa mundong iyon na tinatawag nilang Madaraka. Ayon kay Morlock ay nagmula ito sa isang hari na nagngangalang Madaraka. Meron itong napakalaking talong na talagang pinagmamalaki nito. Bukod pa doon ay marami rin itong asawa at anak. Anggoy. Dahil sa kasikatan at kahanga-hanga nitong talong ay dito na binase ang kanilang measurement at tinawag itong Madaraka. Ang isang Madaraka ay kasing laki ni Luffy. Grabe kung naging asawa ni Madaraka si Luffy, ano kaya ang mangyayari? Naiisip niyo ba ang naiisip ko? Stop it. Get some help. Don't look at me like that. Well, ituloy na natin ang kwento. Sa muli nilang pagbalik sa dungeon ay muling nakalimot si Morlock sa kanyang incantation na muntik na nilang ikapahamak. Buti na lamang ay nandoon si Raelza para sila ay iligtas. Dito naisip ni Saito na wala siyang silbi pagdating sa pakikipaglaban at umaasa lamang sa kanyang mga kasama. Kaya naman hiniling niya kay Morlock na turuan siya ng magic. Sa sumunod na araw ay muli na naman sila naharap sa isang problema. Napakarami ng halimaw at hindi ito kayang mag-isa ni Raelza. Dahil doon ay si Morlock na lang ang kanilang pag-asa pero nakalimutan ulit nito ang kanyang magic incantation. Buti na lang ay nandoon si Saito para ipaalala ito. Lumalabas na walang talento si Saito sa magic kaya kinabisado na lang niya ang mga magic incantation para kay Morlock upang makatulong pa rin siya sa laban. Sa kanilang pagpapatuloy ay nakakita sila ng isang treasure box.
Sinabi ni Luffy na baka trap ang isang yun pero binuksan pa rin ito ni Saito. Tama nga si Luffy na isa yung trap dahil biglang may bumukas na butas sa sahig at nahulog si Saito. Dito ay naisip ni Saito na baka hindi na siya kunin doon ang kanyang mga kasama dahil isa lamang siyang tagabukas ng lock at madaling palitan. Tulad ng sinabi sa kanya ng kanyang amo sa dati niyang mundo bago siya tanggalin sa trabaho. Pero ilang oras lang ang lumipas ay nagulat siya nang makita ang kanyang mga kasama na pumunta doon para iligtas siya. You know we'd never abandon you, right? Sa sumunod na araw ay nakaharap nila ang isang halimaw na may slimy na balat. Natatakot si Raelza sa mga ganon kaya hindi ito lumaban kaya si Saito ang humarap dito kasama ang iba. Nagawa nila itong matalo at inihanda ito ni Saito para gawing barbecue na ikinagulat naman ang kanyang mga kasama. Ganun pa man ay wala nang nagawa ang tatlo kundi panuorin na lamang si Saito habang niluluto ang karne ng halimaw. Voila! Nagustuhan ng dalawa ang niluto ni Saito. Sunod ay pinilit nila si Raelza na tikman ito. Sobrang nasarapan si Raelza sa barbecue na niluto ni Saito kaya hindi na nito napigilan ang sarili sa pagkain. Nang bumalik na sila sa dungeon ay mas naging mainit na si Saito sa pagbukas ng mga treasure box. Kaso dahil sa ingay ng kanyang mga kasama ay nagkamali siya at na-activate ang isang trap. Isang slime ang biglang bumuhos kay Raelza mula sa itaas at tinunaw ang suot nitong armor. Lumabas tuloy ang malalaki nitong melons. Kinagabihan habang nagpapahinga ay muling sumakit ang likod ni Morlock kaso wala na itong pambayad kaya ayaw gamutin ni Luffy. Dahil doon ay sila Saito na lang ang nagboluntaryo na magbayad para kay Morlock. Pagkatapos noon ay tinanong ni Saito kung bakit mukhang pera si Luffy. Ayon kay Raelza ay isang moonlight fairy si Luffy at kailangan itong mag-alay ng pera sa buwan para hindi ito lumiit. Noon ang mga moonlight fairy ay nakatira sa buwan kasama ang isang diyosa pero isang araw ay nagalit ito at inihulog ang mga fairy sa lupa kasama ng isang sumpa na hanggang sa mga oras na yun ay pinagbabayaran ng kanilang lahi. Mula nang malaman niyo ni Saito ay palagi na niyang ginagamit ang serbisyo ni Luffy para matulungan ito sa sumpa. Kaso ang treasure box na nabuksan ni Saito ay isang teleportation trap at ipinadala siya nito kasama si Raelza sa mas malalim na parte ng dungeon. Pinaliwanag ni Raelza na kaya sila lang ang naapektuhan ng trap ay dahil wala silang magic resistance. Nilakbay nila ang lugar para humanap ng labasan at nakasalubong nila ang isang golem na gawa sa bakal. Hinarap ito ni Raelza habang si Saito naman ay sinabihan niya na tumakbo kapag natalo siya sa laban. Hindi na maganda ang lagay ni Raelza kaya pinapatakbo na niya si Saito pero tumanggi ito. Sumugod si Saito sa golem at ginamit dito ang slime na tumutunaw ng bakal. Kaya lang ay nahawakan ng golem si Saito at nang sinubukan siyang iligtas ni Raelza ay huli na ang lahat. Namatay si Saito sa tinamong pinsala at naalala ang kanyang dating buhay. Ayon sa kanya ay isa lamang siyang pangkaraniwang tao na madaling palitan pero sa mundong ito ay naranasan niyang pahalagahan kaya masaya siya dito. Matapos mamatay ni Saito ay nag-isip ng paraan si Raelza na buhayin ito dahil masyadong malayo ang simbahan at hindi na nito kayang buhayin ang taong matagal ng pumanaw. Ginamit niya ang drops of life na ibinigay sa kanya ni Morlock para buhayin si Saito. Please. Umepekto ang gamot na ibinigay niya kay Saito at muli itong nabuhay. You won't believe the way she gave you that medicine. Sa sumunod na araw ay nakasagupa sila ng isang succubus at tinakit nito si Saito. Nagselos si Raelza kaya sinugod niya ito hanggang sa lubayan nito si Saito. Kaso nang umalis ito ay napunta kay Raelza ang atensyon ni Saito na apektado pa rin ng magic. Natanggal ni Luffy ang spell kay Saito bago pa man may mangyari. Maybe I should have waited a few seconds. Kaso bumalik ang succubus at si Morlock naman ang pinuntirya. Ayon kay Raelza ay hayaan na lang ito dahil hindi naman tinatabla ng pamaakit si Morlock sadyang manyakas lang ito. Pagbalik sa inn habang kinakabisado ni Saito ang mga magic incantation ay nakita niya ang nakalock na libro ni Morlock. Binuksan niya ito at tumambad ang isang mushroom na hugis pototoy. Oh my God! What is that? Biglang sumulpot si Morlock at pinaliwanag na ito ay isang pambihirang mushroom kaya niya ito tinatago. Tapos sarap na sarap si Morlock na sinipsip ito. Dumating din si Raelza na gusto din makisipsip sa pototoy ay este mushroom. Sarap. Kinabukasan ay nasira ang wire cutter ni Saito habang pinuputol ang whiskers ng dragon na kanilang natalo.
Dahil doon ay pumunta sila sa isang retiradong legendary blacksmith na nagtatago sa isang pinto na may maraming lock. Pero madaling nabuksan yun ni Saito. 108 at once. You what? Naayos nito ang wire cutter ni Saito at tinapos ang gabi sa isang masayang salo-salo. Sa sumunod na araw habang nasa isang item shop ay kinuwento ni Saito kung paano siya napunta sa mundo na yon. Ayon sa kanya ay nagreklamo siya sa kanyang amo patungkol sa maliit na sahod kaya tinanggal siya nito. Pauwi na siya at akmang masasagasaan ng isang truck nang biglang mateleport siya sa kwarto ni Raelza. Nagalit ito at gusto na siyang tapusin pero buti na lang ay dumating si Morlock para pigilan ito. Pagkatapos nun habang kumakain sila sa inn ay napag-usapan nila ang golem na gawa sa bakal at napagkasunduan nilang bumalik kung saan nila ito nakita sa dungeon. Kinabukasan ay ganun na ang kanilang ginawa pero wala na doon ang golem. Ganun pa man ay nakita nila ang isang bilog na bagay at nang mahuli ito ni Saito ay nalaman niya na isa itong vacuum cleaner. Nang muli itong nakawala ay pumasok ito sa isang butas sa pader ng dungeon. Nahalata ni Saito na may kakaiba sa pader at tama nga ang kanyang hinala dahil ayon kay Morlock ay nababalot ito ng magic. Tinanggal ni Morlock ang nakabalot ditong magic at bumukas ang isang pinto patungo sa hindi pa nadidiskubreng parte ng dungeon. Dahil sa kanilang nadiskubre ay muling dumagsa ang mga adventurer sa dungeon at hindi na nila kailangan magbayad ng entrance fee sa loob ng 10 taon bilang premyo. Lumapit sa kanya ang isang lalaki na nagpakilala bilang ang hero kasama ang isang mage na maarte. Pinasalamatan siya nito dahil sa pagkakadiskubre niya ng bagong lugar sa dungeon. Ayon kay Morlock ay kumukuha ng isang hero ang kaharian bilang paghahanda kung sakaling may dumating na Demon King. Ibig sabihin lang noon ay wala pang kwenta ang lalaking ito dahil wala namang Demon King sa kasalukuyang panahon. Sunod na dumating ay ang kasama ng hero na priest. Sinubukan nitong lagyan sa kamay si Saito ng lason na nakakaparalisa pero buti na lang may dumating na babaeng elf at binalaan siya nito. Ang babaeng elf ay si Frenlil at pinasalamatan ito ni Saito. Maya-maya pa ay dumating ang dalawang lalaki na may dalang ulo ng Silver Dragon. Ang dalawang lalaki ay direktang nagsisilbi sa hari at ayon kay Raelza ay napakalakas nito. Bago bumalik sa palasyo ay nagpalipas muna ng gabi ang dalawa sa gubat, kaso habang nagpapahinga ito ay sinamantala yun ng isang ninja para tapusin ang dalawa. Well, ang lalaking ito ay hindi talaga tao. Siya ay ang dating Demon King na natalo ng kaharian at magmula noon ay nagtrabaho na ito sa hari. Ituloy natin ang kwento. Nakaligtas ang dalawa at nakabalik sa kaharian gamit ang teleportation. Nagawa nila ito bago pasunugin ng assassin ang kanilang mga katawan. Samantala, pumasok na sila Saito sa dungeon para ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa misteryosong bagay. Kaso nahihirapan silang talunin ang boss na una nilang nakasagupa. Dumating ang isang babae at inatake nito ang kalaban. Natalo nito ang halimaw at nagpakilala bilang Liza isang beast hunter. Kasama nito ang isang matipunong lalaki na si Gible. Sinabi nito na dahil siya ang nakatalo sa halimaw ay kukunin niya ang treasure. Wala nang nagawa sila Raelza kundi ang sumang-ayon. Kaso hindi nito nagawang buksan ang treasure box kaya si Saito na ang bumukas nito. Sa tindi ng skill ni Saito ay agad na bumigay ang lock at nabuksan ang box. Pati nga si Gible ay bumigay na rin kay Saito at na in love. Grabe mukhang magaling sa sword fight itong si Gible at mahilig sa gatas na puno ng protina. Matapos nun ay napahiwalay si Saito sa kanyang mga kasama at muling nakita ang priest na ganun din ang sitwasyon. Hindi nito gusto si Saito at walang balak na makipagtulungan. Gumamit ito ng magic na proteksyon sa mga halimaw para lamang sa kanyang sarili. Buti na lang ay dala ni Saito ang holy water na ibinigay sa kanya ni Luffy at ito ang kanyang ginamit. Pero sa kabila ng pinakitang ugali sa kanya ng priest ay inalok pa rin niya ito ng pagkain. Dahil dun ay naantig ang damdamin nito at muling nagkaroon ng tiwala sa mga taong nasa paligid niya. Maya-maya pa ay dumating na ang mga kasama ni Saito at ganun din ang hero na sobra nang nag-aalala sa priest. Pagkatapos nun ay may nakalaban ang party ni Saito na isang halimaw na gagamba. Nahihirapan si Raelza dito kaya nakialam na ang babaeng elf at tinapos ang halimaw. Sinabi nito na kukunin niya ang treasure dahil siya ang nakapatay sa halimaw pero hindi pumayag si Raelza. Nagtalo ang dalawa at tuluyang nauwi sa isang laban. Ginawa nila itong opisyal sa pamamagitan ng spell at ang kondisyon ay kung sino ang mananalo ay sa kanya ang treasure. Matapos nun ay nagumpisa na ang laban. Lamang ang elf sa kanilang laban dahil sa bilis nito kaya napilitan si Raelza na tanggalin ang kanyang armor. No, this can't be happening!
Sandaling natigil ang laban dahil sa wardrobe malfunction, pero sa huli ay nag-decide na lang ang magkabilang panig na hatiin ang treasure. Sa kanilang pagpapatuloy ay nakita na nila ang misteryosong bagay at sinundan ito ni Saito. Dinala siya nito sa isang lugar sa dungeon na puno ng mga bagay na mula sa kanyang mundo. Dito ay inatake siya ng ninja pero dumating si Raelza para protektahan siya. Kaso may kakayahan ng ninja na pigilan ang paggalaw ng kanyang target sa pamamagitan ng pagtapak sa anino nito kaya nalagay sa alamanin si Raelza. Buti na lang ay may dumating na dwarf at tinulungan sila sa laban. Dahil sa dwarf ay napilitang tumakbo ang ninja kaya pinasalamatan ito nila Saito, tapos biglang lumapit ang dwarf kay Morlock at tinawag itong master. Kaya lang ay hindi ito maalala ni Morlock. Nagpakilala ang dwarf bilang Gibungle ang dating estudyante ni Morlock sa magic. Ayon dito ay isang tanyag na magician si Morlock ngunit umalis at naglakbay para hanapin ang isang magic 20 taon na ang nakakalipas. Sa kabila ng mga narinig ay hindi pa rin maalala ni Morlock ang lahat bukod sa kanyang pangalan. Ilang saglit pa ay may biglang tumama na patalim kay Gibungle na nagmula sa ninja. Dahil doon ay agad silang naghanda para lumaban habang si Luffy naman ay nilunasan ng dwarf. Pero hindi nila inaasahan na babalik ang ninja na may kasamang demon. Nagumpisa na ang laban at hindi na hinayaan ni Luffy na matapakan ng ninja ang anino ni Raelza sa pamamagitan ng liwanag habang sila Gibungle naman ay sinagupa ang mga demon. Muli ay tinulungan ni Saito si Morlock na maalala ang mga incantation magic para gamitin ito sa kalaban na demon. Kaso natatagalan si Morlock kaya nahihirapan na ang dwarf na nasa harapan para dumipensa sa mga atake. Ganun pa man ay natapos ni Morlock ang incantation sa tulong ni Saito at tumira ng napakalakas na magic. Kaso masyadong malakas ang mga demon at nahawakan ang ulo ni Saito. Buti na lang ay dumating si Gible at gumamit ng substitution magic para iligtas si Saito, tapos muling sumugod ang demon pero napigilan ang elf na si Franlil. Ang sunod na dumating ay ang party ng hero na si Canes, dahil doon ay nag-decide na lang ang ninja na tumakas pero pinigilan nila ito sa pamamagitan ng isang anti-demon magic. Ginamit ng ninja ang sarili niyang katawan para mailigtas ang mga kasamang demon na ikinagulat ng lahat. Desperado na ang Black Fairy na si Primus at gumamit ng isang dark magic sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang pakpak sa isang dark spirit. Kailangan itong putulin ang kanyang pakpak para magawa ang magic pero nagdadalawang isip ang ninja na gawin yun. Kaya ito na lamang ang mismong gumawa sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga patalim. Matapos maputol ang pakpak ay nagpalabas ito ng isang bato na puno ng mga mata at tumitira ng malakas na magic. Tinamaan ng magic si Franlil at naputol ang tenga nito pero agad namang nalunasan ni Nina. Muling umatake ang kalaban pero nasalag na ito ni Raelza gamit ang panangga. Kaso mayroon itong kakayahan na tumira ng magic ng sabay-sabay sa iba't ibang direksyon kaya wala silang magawa kundi ang dumipensa. Dito na sinabihan ni Saito si Morlock na mag-cast ng malakas na magic. May you explode! Sa kasamaang palad ay masyadong malakas ang kalaban at hindi man lang ito napinsala. Muli itong umatake ng sunod-sunod kaya hindi sila makaalis sa kanilang mga pwesto. Naalala ni Saito ang isang magic na nakita niya sa libro ni Morlock na may lamang pototoy mushroom. Ang magic ay para sa pagpapahinto ng oras at gustong gamitin yun ni Saito para maka-atake. Dahil dun ay naalala ni Morlock ang kanyang nakaraan. Siya ay may isang anak na babae kaso lagi siyang walang oras na makasama ito dahil sa pangarap niya na maging pinakamahusay na magician. Isang araw ay may sakit ang kanyang anak kaya sinabihan siya ng kanyang asawa na wag munang umalis para maalagaan ito pero umalis pa rin siya. Kinabukasan sa kanyang pag-uwi ay masaya niyang ibinalita na nakamit na niya ang titulong pinakamahusay na magician. Pero laking gulat niya nang sinabi sa kanya ng kanyang asawa na hindi kinaya ng kanilang anak ang sakit at pumanaw. Gusto itong ipa-revive ni Morlock sa simbahan kaso hindi na sapat ang kanilang pera dahil dinamit niya ang lahat sa pag-aaral ng magic. Tapos binigay sa kanya ng kanyang asawa ang isang kwintas na ginawa ng kanilang anak para sa kanya. Dahil sa masaklap na nangyari ay iniwan si Morlock ng kanyang asawa at tuluyan ang nawala ng pag-asa, pero nang malaman niya ang isang magic na kayang magmanipula ng oras ay nag-decide siyang hanapin ito. Dinala siya ng kanyang paghahanap sa isang labyrinth at nang pumasok siya dito ay agad niya itong natagpuan pati rin ang taong nagtataglay nito.
Nakiusap siya dito na ituro sa kanya ang magic para maibalik ang namayapa niyang anak. Pumayag ito pero sa isang kondisyon na dapat matalo niya ito sa isang laban. Bagamat alam ni Morlock na wala siyang pag-asang manalo ay ginawa niya pa rin para sa kanyang anak. Natalo siya sa laban pero tinulungan pa rin siya ng misteryosong tao sa pamamagitan ng pagpapakalimot sa kanyang masakit na nakaraan. Matapos noon ay wala na siyang maalala at nalaman na lang ang pangalan sa kwintas na ginawa ng kanyang anak. Morlock. Sa kasalukuyan ay nahihirapan na ang iba na depensahan ang atake ng halimaw kaso hindi maalala ni Morlock ang incantation. Sinabi ni Saito na naaalala niya ang isang spell na nakalagay sa libro at ito ang magic na kayang magpatigil ng oras. Nakadepende sa caster kung gaano katagal ang paghinto pero ayon kay Gibungle sa lakas ni Morlock ay kakayanin nito ang 100 segundo. Sinabihan ni Gibungle ang lahat na kunin ang atensyon ng halimaw at protektahan si Morlock habang ginagawa nito ang incantation. Understood. That's a lot harder than it sounds, you know. Keep going. You've got this. Solitude! Tagumpay na napahinto ni Morlock ang oras kaya lang ay nakalimutan niya ang kanyang gagawin. Where was I? Buti na lang ay inaasahan na ni Saito na ganon ang mangyayari kaya sinulat niya sa kamay ni Morlock kung ano ang gagawin. Matapos makita ang sinulat ni Saito ay naghanda na si Morlock. Pinalakas muna niya ang sarili bago umatake gamit ang pinakamadaling magic na kaya niyang maalala. However, with that secret art boost, Pero habang umaatake ay biglang pumasok sa isip ni Morlock ang dahilan kung bakit ginagawa ng ninja ang lahat ng yun. Ito ay para mailigtas ang kanyang minamahal na babaeng witch. Naging dahilan yun para maawa si Morlock sa ninja at magdalawang isip, pero nag-decide ito na ituloy pa rin ang pag-atake. Matapos nun ay muling tumakbo ang oras at nakita ng lahat na bumabagsak na ang kalaban, habang si Morlock naman ay nakita nila na putol na ang isang kamay. Agad na tumakbo sila Saito para tignan ang lagay nito at lunasan pero ang gusto ni Morlock ay unahin na iligtas ang Black Fairy. Tapos pinaliwanag na pinili niyang iligtas ang grupo ng ninja kaya naputol ang kanyang kamay. Matapos nun ay hinanap na nila ang pakpak ng Black Fairy para muling maikabit ito. Habang ang ninja naman ay humiling na siya na lamang ang parusahan at wag na ang kanyang mga kasama. Pinaliwanag nila dito na si Morlock ang magician na hinahanap nito na may alam sa magic na nagmamanipula ng oras. Tapos biglang dumating ang dalawang alagad ng hari at gusto nitong tapusin ang ninja dahil sa ginawa nito sa kanila. Hinarang ng demon na kasama nito ang atake kaya nakaligtas ang ninja habang ang isang demon naman ay kinumpronta ang dalawa. Kaso nalaman nito na ang dating demon lord pala na kanyang tito ang Holy Knight kaya hindi na ito naglaban. the last time I saw you was a few hundred years ago. Pagkatapos nun ay hiningi ng ninja ang tulong ni Morlock para mailigtas ang kanyang mahal. Kaso ayon kay Morlock ay walang magic na makakabalik ng oras, tanging ang taong pinagmula ng magic lamang ang makakagawa nun. Na sa kasamaang palad ay matagal nang umalis para pumunta sa ibang mundo. Tapos nagsalita ang isang Holy Knight at sinabing may alam siyang paraan para mailigtas ang witch. Kaso kailangan mag-alay ng buhay ng isa sa mga taong minamahal nito. Ganon pa man ay determinado ang ninja na iligtas ang witch kaya inalok nito ang sariling buhay. Kahit pa hindi sang-ayon dito ang kanyang mga kasama. Kaso dahil sa dami ng krimen na ginawa ng ninja ay ayon sa Holy Knight ay kailangan nitong mabitay. Ganon pa man ay sinabi nito na kung papayag ang lahat na maabsweldo ang ninja ay hindi na ito bibitayin. Nagkasundo ang lahat na hayaan na lamang ang ninja na iligtas ang witch. Matapos nun ay pinabalik na nila ang dalawang kasama nitong demon sa pinanggalingan nito. Habang ang ninja naman ay naghanda na para umalis pero bago yun tinanong muna nito si Saito kung sino ito. Sinagot ito ni Saito na isa lamang siyang hamak na handyman. Matapos nun ay umalis na ito kasama ang dalawang alagad ng hari sa pamamagitan ng teleportation. Pag-alis ng ninja ay dinagsana ng mga adventurer ang lugar at namuha ng mga treasure kaya ganun na rin ang ginawa nila Saito. Samantala, dumating na ang hari kung nasaan ang ninja at witch tapos naglabas ng isang espada na tinatawag na blood sword. Ayon sa hari ang espada ay may kakayahan na kumuha ng life force at ilipat ito sa iba. Matapos nun ay sinimulan na nito ang pag-aalay. Matagumpay ito at muling bumalik ang lakas ng witch at nang lumabas ito ng bahay ay nakita nito ang ninja na wala ng isang kamay at paa. Lumalabas na kinuha lamang ng hari ang kamay at paa nito dahil inalay din ng Black Fairy ang sariling pakpak para hindi makuha ang buong buhay ng ninja. Kaso nga lang ay hindi na maalala ng witch ang ninja kaya umalis na lang ito na siyang ikinainis naman ni Primus ang Black Fairy.
Pinilit nito ang ninja na bumalik pero tumanggi ito. Hanggang sa may dalawang lalaki ang nakita nila na namgugulo sa witch kaya agad na tumakbo pabalik ang ninja upang tulungan ito. I can't move! What happened again? Tagumpay ang ninja sa pagtaboy sa dalawang lalaki at dahil doon ay inimbitahan sila ng witch sa bahay nito para pakainin. Pero lumalabas na ang dalawang lalaki ay ang dalawang demon na inutusan ni Primes para gawin yun. Habang sila Saito naman ay lumabas na mula sa labyrinth at nagpaalam na sa isa't isa. Teka muna, kung hindi ako nagkakamali ay controller ng Nintendo Switch itong suot ni Franlil. Well, balik na tayo sa kwento. Bago bumalik sa inn ay tinanong ni Raelza kung si Morlock na ba ang dahilan kung bakit napunta sa kanilang mundo si Saito. Ayon kay Morlock ay bagamat hindi niya matandaan ay may kung anong gumugulo sa kanya kaya sinubukan niya ang summon ng magic pero inakala niya na bigo ito. Tapos narinig niyang sumigaw si Raelza kaya pinuntahan niya ito at nakita niya si Saito. Doon niya na-realize na aksidenteng nakapag-summon siya ng tao at ito nga ay si Saito. Pagkatapos noon ay minungkahi ni Luffy na ibalik nila si Saito sa dati nitong mundo pero hindi yun nagustuhan ni Raelza at tumakbo palabas ng inn. Sinundan ito ni Saito at nang maabutan niya ito ay tinanong siya ni Raelza kung gusto pang umuwi sa dati niyang mundo. Sinagot ito ni Saito na hindi pa nila sigurado kung pwede pa siyang makauwi at sa tingin niya ay wala namang may kailangan sa kanya sa dati niyang mundo. Sabay tanong kay Raelza kung kailangan ba siya nito. Kaso bago pa ito makasagot ay inatake ito ng isang halimaw. Habang nakikipaglaban sa halimaw ay sinabi nito kay Saito na, kung meron mang tao sa mundong ito na pinakanangangailangan sa iyo ay ako yun. Wow, ang sweet naman. Kinikilig tuloy ako. Well, natuwa si Saito nang marinig ang sinabi ni Raelza at agad na nilunasan ang sugat nito. Tapos sinabing, gusto kong manatili sa tabi ng taong nangangailangan sa akin, kaso doon na naputol ang sweetness ng dalawa dahil dumating na si Morlock at Luffy. Itinuloy nila ang usapan tungkol sa pagpapabalik kay Saito. Ayon kay Morlock ay kahit matagumpay niyang maibalik si Saito ay baka matuloy lang din ang mangyayaring aksidente at pumanaw ito. Dahil muling lilito si Saito kung saan at kailan ito nawala. Matapos yun marinig ay mas lalong naging sigurado si Saito na wag nang bumalik. Tapos nakita nila si Morlock na kagat na sa leeg ng halimaw na natalo ni Raelza. Kinabukasan ay hindi nila sinama si Morlock sa dungeon dahil nagpapagaling pa ito mula sa laso ng halimaw. 4 na araw ang lumipas bago sila nakabalik at nagulat sila nang malaman na pumanaw na pala si Morlock. Ayon sa innkeeper ay pagkatapos umalis nila Raelza patungo ng dungeon ay natagpuan nila si Morlock sa kwarto na wala ng buhay. Hindi nila ito pinarevive sa simbahan dahil masyado yung mahal kaya itinago na lang nila si Morlock sa imbakan ng gamit. Sa kasamaang palad ay nakita ito ng isang aso at kinain ang pototoy nito kaya nilibing na lang nila ito sa may desyerto. Ayon kay Luffy ay kapag masyado ng agnas ang katawan ng tao ay imposible na itong buhayin. Pero ganun pa man ay gusto pa rin nilang subukan kaya umalis sila para kumuha ng mga kagamitan sa paghukay habang si Luffy naman ang bumili ng iba pang mga kailangan. Sunod ay pinakita ang isang aso na mula sa mundo ng mga demon. Inuutusan ito ng kanyang master na paslanin ang isang magandang lobo. Ngunit ang lobo na tinutukoy nito ay ang kanyang asawa at hindi niya ito kayang paslanin. Dahil doon ay nagdesisyon na lang ito na tumakas pero naabutan sila ng isa sa mga alagad ng kanyang master. Nilabanan nila ito at natalo pero napaslang sa laban ng kanyang asawa. Sobrang nalungkot ang aso pero nagulat nang makita ang isang tuta na lumalabas mula sa sinapupunan ng kanyang asawa. Samantala, nakabalik na sa libingan si Luffy at nakita nito na wala na doon ang katawan ni Morlock. Sila Saito naman ay inatake ng isang undead magician habang nasa daan pabalik. Inisip nila na si Morlock ang magician dahil sa suot nitong damit kaya kinakausap nila ito. Sorry! Kaso masyado itong malakas kaya nalagay sila sa alanganin. Morlock! That's your friend Raelza! Buti na lang ay may nagligtas sa kanila at ito ay si Morlock. Pero nagulat at nandiri sila dahil bangkay pa rin ito pero nabubuhay pa minsan-minsan. Pagbalik sa inn ay naisip nila na baka nakapirma sa isang kontrata para sa pagbuhay si Morlock kaya ganon. Ayon kay Luffy ay magagamit iyon ng isang tao isang beses sa kanyang buhay. Tapos nalaman nila na kaya nagiging bangkay ulit si Morlock ay dahil kulang ang parte ng katawan nito. Habang umiiyak si Morlock sa pagkawala ng kanyang pototoy ay nabanggit nito na kasing laki ng kay Madaraka ang kanya na ikinagulat naman ni Saito. Dahil ayon kay Saito ay kalahati lamang ng Madaraka ang kanya. Half a Madaraka. Don't get me wrong. Pagkatapos nun ay dumating si Gibangle para tumulong.
Ayon dito ay pwede pa nilang mabawi ang parte ng katawan ni Morlock sa pamamagitan ng pagbawi sa enerhiya nito sa kumain ng kanyang parte. Mabalik tayo sa asong demon, pumunta ito sa lugar ng mga tao kasama ang kanyang anak. Dito ay tinuturuan niya ito na mabuhay ng mag-isa dahil nararamdaman niya na hindi na siya magtatagal dahil sa magic na inilagay sa kanya ng kanyang master. Kinabukasan sa kasalukuyan, nagumpisa na maghanap sila Gibungle gamit ang kanilang mga magic. Pero hindi yun umepekto dahil sa nagugulo sila ng magic ni Morlock na kasama nilang naghahanap. Pagkatapos noon ay nakita nila sila Franlil at Nina. Nagulat ito nang makita si Morlock kaya muntik na nila itong tapusin gamit ang Holy Magic. Buti na lang ay napigilan ito ni Lufa. Sunod nilang nakita ay sila Raelza at Saito na nagpapaskil ng poster na kanilang iginuhit. Nabilib sila sa ganda ng pagkakaguhit ni Saito habang napamitan naman sa ginuhit ni Raelza. No artistry in the slightest. Well, excuse me! Ayon kay Franlil ay may nakita siyang quest patungkol sa aso na ipinapaligpit ng agaran dahil nanggugulo sa labas ng bayan. Dahil doon ay nagdesisyon sila na puntahan ang lugar na sinasabi sa quest. Balik tayo sa kwento ng aso na nanghihina ng naglalakad papunta sa loob ng bayan. Naamoy nito ang magic mula sa katawan ni Morlock at dahil sa kagustuhan mabuhay para sa kanyang anak ay kinain niya ang parte nito. Dahil sa pagkain niya ng parte ni Morlock ay umapaw ang magic sa kanyang katawan at hindi na niya ito mapigilan. Sa kasalukuyan, habang naglalakad ay napansin nila na nawawala si Saito at Morlock. Naiwanan ang dalawa dahil kinakailangan magpahinga ni Morlock sa paglalakad. Sinamantala ni Morlock ang pagkakataon para kausapin si Saito. Kinuwento nito ang buhay ni Raelza bago niya ito makasama. Ayon kay Morlock ay bata pa lang si Raelza nang mamatay ang tatay nito sa pakikipaglaban sa isang lobo kaya nanay na lamang nito ang tangi nitong kasama, na sa kasamaang palad ay namatay din ang makipaglaban nito sa isang lobo habang naghahanap ng makakain. Ganun pa man ay nagawang mabuhay ni Raelza ng mag-isa at nakilala ang isang lobo na siyang nakasama nito ng matagal. Pero nang matagpuan ito ni Morlock ay hindi na nito kasama ang lobo. Mula noon ay siya na ang nagpalaki dito at siyang itinuring nitong magulang. Matapos noon ay hiniling ni Morlock kay Saito na gawing asawa si Raelza para na rin sa kapanatagan ng kanyang loob. Pumayag si Saito sa hiling ni Morlock kaya naman sobra ang saya nito. Kaso biglang dumating ang asong demon at inatake nito si Morlock. Morlock, no! Please get up! Nagtataka na ang tatlo kung bakit ang tagal humabol ng dalawa kaya nagdesisyon na si Raelza na sunduin ito. Habang si Gibungle naman ay pinasunod si Lufa para sa kasiguraduhan. Pagdating ng dalawa sa lugar ay natagpuan nilang nakahandusay na sa lupa ang mga ito. Agad na inutusan ni Raelza si Lufa na lunasan si Saito habang siya naman ang sasagupa sa aso. Oh, threads from magic, dwarfs of life. You're dead! The hunt is on! Nahihirapan si Raelza na kalabanin ito dahil na rin sa kakulangan sa karanasang lumaban sa isang asong demon dahil doon ay nagawa nitong sunugin ang buong braso niya. Pero ganun pa man ay hindi pa rin ito sumuko at umatake gamit ang natitirang lakas. Kaso nang tatapusin na ni Raelza ang aso ay humarang ang anak nito kaya siya natigilan. Muling tumayo ang aso at lumapit kay Raelza. Tapos hiniling ang kanyang katapusan kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Pumayag si Raelza para sa kapakanan ni Morlock pero nang tatapusin na niya ang aso ay bigla itong inatake ng isang demon. Pinigilan ni Saito na makaalis ang demon dala ang aso habang si Lufa naman ay nilunasan ang nasunog na braso ni Raelza at binasbasan ang espada nito upang magamit sa mataas na demon. Naghanda ang demon ng isang malakas na magic habang si Raelza naman ay sumugod para pigilan ito, kaso hindi ito aabot kaya napilitang mag-cast si Lufa ng magic protection gamit ang kanyang pera. Dahil sa ginawa ni Lufa ay nagawang matalo ni Raelza ang demon. Pero nagulat sila nang muli itong bumangon at lumabas ang master ng asong demon sa katawan nito. Agad sila nitong inatake ng malakas na magic. Ganun pa man ay maswerteng nakaligtas sila sa pagsabog ngunit hindi si Lufa na naubos na ang lakas. Alam ni Raelza na wala siyang laban sa malakas na demon kaya sinabihan na niya si Saito na tumakas. Labag man sa kalooban ay sumunod si Saito sa sinabi ni Raelza. Pero habang tumatakbo ay may naisip si Saito na paraan. Bumalik si Saito dala ang kanyang wire cutter at sinabuyan ng holy water ang demon, nabigyan ito ng pagkakataon si Raelza na makaatake. Kaso hindi yun naging sapat. Inatake nito si Raelza gamit ang yelo pero tinulak ito ni Saito kaya ito ang naging yelo. Kahit nahihirapan ay sinikap na protektahan ni Raelza ang nagyelong katawan ni Saito mula sa demon na gusto itong basagin. Samantala,
Unti-unti nang nagkakamalay si Morlock dahil sa ginawa ni Saito na pagtabi sa kanya sa aso. Dahil dun ay nagawa niyang makausap ang aso at hilingin dito na ibalik ang kanyang lakas. Pumayag ang aso kapalit ng pangakong aalagaan ni Morlock ang anak nito. Nakabalik na ang lakas ni Morlock at niligtas si Raelza mula sa malakas na demon, tapos naghanda ng isang malakas na magic. 8 forms of the fires of war. Pierce through! Red flame! Agad na natalo ni Morlock ang demon at nagsimula ng magdiwang ang lahat. Pero nagulat sila nang makita ang tenga ng aso sa ulo ni Morlock. Samantala, si Gibungle ay nasa di kalayuan at kasalukuyang dinudumog ng mga undead na halimaw. I guess I missed one! Buti na lang ay dumating sila Franlil at Ninya upang tulungan ito. Habang si Morlock naman ay planong ibalik ang kanyang lakas sa aso para ito ay mabuhay, bagamat alam ni Morlock na pwede siyang mamatay ay gusto pa rin niya iligtas ang asong demon. Maya-maya pa ay biglang tinamaan ng ice magic si Morlock sa dibdib. Lumalabas na nabuhay pala sa pag-atake ni Morlock ang demon at ngayon ay sobrang galit na ito. Ganun pa man ay muling nakabangon si Morlock at sa pagkakataong iyon ay ginamit na nito ang kanyang buong lakas. Umatake ang demon habang si Morlock naman ay naglabas ng isang golem na gawa sa bato. Ginamit ni Morlock ang mga nawasak na parte ng golem para pigilan sa paggalaw ang demon at saka ito pinatamaan ng malakas na magic. Divide heaven and earth! Kaso nagawa pa rin makaligtas ng demon at nang tatapusin na ito ni Morlock ay bumalik na siya sa dati. Sinamantala yun ng demon at umatake. Pero buti na lang ay naunahan ito ni Saito at inutusan si Morlock na tapusin na ang demon. Free from your chain! Ayon kay Saito ay nagsasanay siyang mag-isa sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon. Matapos noon ay hindi na napigilan ni Raelza ang damdamin at tumakbo papalapit kay Saito. Kaso naputol ang drama ng bumangon na naman ang pesteng demon para atakihin ang dalawa. Ganun pa man ay hindi ito nagtagumpay dahil nilapa ito ng galit na tuta. Pagkatapos noon ay dumating sila Ninya at binasbasan ang lugar. Habang si Morlock naman ay itinuloy na ang pagbalik ng lakas sa asong demon, sinubukan pa itong pigilan ni Raelza pero wala na itong nagawa. Your threads of life are spun firmly once more. Matapos maibigay ni Morlock ang kanyang lakas sa aso ay nawala na ito ng malay. Lubos na nagpasalamat ang aso at sinabing, tawagin niyo lamang ako kung kailangan niyo ng tulong. Pero tinanggihan ito ni Raelza at sa halip ay sinabihan pa ito na wag nang magpapakita pa sa bayan bago umalis. Kinabukasan ay nagising si Saito na nasa tabi niya si Raelza. Ayon dito ay lagpas isang araw na siyang natutulog kaya binantayan siya nito. Tapos tinanong niya dito kung ano na ang nangyari kay Morlock. Nalaman niya na maayos na ang lagay nito na parang walang nangyari. Kasalukuyan itong tumutulong sa inn bilang bawi sa mga perwisyong naidulot nito. Sunod ay kinausap ni Saito si Raelza sa isang pribadong lugar para aminin ang totoo niyang nararamdaman. There's me. I need you too, Raelza. Kaso muling naputol ang drama ng tawagin ni Gibungle si Saito para buksan ang isang nakalak na pintuan. Ganun pa man ay sobrang kinilig ang mani ni Raelza sa pag-amin ni Saito, tapos si Gibungle naman ay pinagalitan ni Lefanpan dahil panira ng moment. Nang sumunod na araw ay gumawa ng paliguan si Saito para kay Luffy at sobrang natuwa ito at agad na naghubad. Nagulat si Saito nang makakita ng maliit na melons at mani kaya agad itong tumalikod. Pero ayon kay Luffy ay ayos lang yun dahil siya ay isang fairy at si Saito naman ay tao. Yeah, boy. Matapos noon ay buong gabi na nag-enjoy ang dalawa. Kinabukasan ay nagulat si Saito nang makita si Luffy na kasing laki ng tao. Sobrang natutuwa si Luffy sa bagong katawan kaya sumubok ng iba't ibang damit. Tapos binilihan siya ni Saito ng damit na kanyang nagustuhan. How's this? Looks great. Sa sobrang tuwa ay aksidenteng nakabunggo ng manong na manyakas si Luffy. Hinaras siya ng manong kaya pinagtanggol siya ni Saito. Dahil sa pangyayari ay nakaramdam ng kilig sa mani si Luffy para kay Saito. Sa sumunod na araw ay muling bumalik sa pagiging fairy si Luffy at tila nahihiya na ito na makita siyang hubad ni Saito. Samantalang hindi naman ito nahihiya nung una. Misteryo pa rin kay Saito ang paglaki at pagkawala ng pakpak ni Luffy.
Buti na lang dumating si Gibangle at ipinaliwanag na ang baso na ginamit ni Saito ay nagpapalaki ng maliliit na nilalang tulad ng mga fairy, tapos dumating si Morlock na nakahubad. Sinabihan nila ito na takpan ng putotoy niya, kaso yung baso ang ginamit nito na pangtakip kaya ang kaninang putotoy lang ay naging manoy. Sunod ay napansin ni Saito na lagi siyang kapos sa pera, tapos nakita ang isang matanda na nasiraan ng sapatos, inayos niya ang sapatos nito at nakita yun ng mga tao. Dito niya nalaman na kilala pala siya ng mga tao bilang handyman na kayang ayusin ang lahat. Pagbalik ay sinabi ni Saito sa kanyang mga kasama na nagayos siya ng gamit ng mga tao buong araw at binayaran siya ng mga ito na siyang ginamit niya na pambili sa kanilang kinakain. Dahil dun ay naisip niya na balang araw ay magbukas ng paayusan at gawin itong kabuhayan. Maya-maya ay dumating si Franlil na gustong ipaayos ang kanyang sandata kay Saito, tapos sunod-sunod nang dumating ang kanilang mga kaibigan na gusto rin ang kanyang serbisyo. Sa mga sandaling iyon ay labis ang sayang nadarama ni Saito dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang lugar kung saan pinahahalagahan at kinakailangan siya ng mga tao. Dito na natatapos ang kwento ni Saito na naging pinakamalakas na handyman sa ibang mundo. Ikaw na nanonood na yon, ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Comment mo lang ang iyong sagot dyan sa ibaba sa ating comment section. Ang aral sa anime natin ngayon ay kapag sinabihan ka ng mga tao sa paligid mo na wala kang kwenta at hindi ka nila kailangan ay subukan mong pumunta sa ibang mundo. Malay mo mas kailangan ka nila doon. Hanggang dito na lang po muna at maraming salamat sa panonood mga melons. Hanggang sa muli, bye-bye!